transfer siyan. Ay, dito. Kasi parang narinig ko kanina sa binanggit ni Regina, boy toy ang role mo dito. Kanino kang boy toy? And hindi ba mas mahirap gawin ito o mas mahirap yung anak ng macho dancer kaysa maging boy toy? Paki-expound nga sa amin. Actually, dito po sa Mahjong Nights, dito nila kailangan abangan yung kung bakit tinawag akong boy toy dito. Siguro ang mas mahirap siguro yung sa anak ng macho dancer kasi unang-una yun yung first leading role ko. So lahat ng kaba nararamdaman ko nung sa anak ng macho dancer. So sa tingin ko po mas nadalian na po ako dito sa Mahjong Nights dahil may mga experience na rin po ako sa acting and sa mga daring scenes po. So personally, alam mo naman ang ibig sabihin ng boy toy. Nga po. So mas madali sa iyo ang maging boy toy kaysa maging daring sa anak ng macho dancer. Kasi mas parang ano po, mas madali yung boy toy. Kasi pag boy toy, di ba parang ikikep ka lang ng gay o kung sino man, di ba? At gagamitin ka lang every time na gusto kang gamitin. And okay lang sa akin yun. Yung sa character ko. Oo naman. Okay. Last question ko sa iyo. Pakikwento naman siya, parang na-aksidente ka ba o kasi sa inyong dalawa ni Jay sa isang scene? Parang anong nangyari doon? Yung sa may eksena po kasi doon na bumagsak ako, na parang kailangan bumagsak ako. So, yung pagbagsak ko, mali po yung pagkapit ko sa sahig. So, na parang na-sprain po yung naglalaga, na-sprain yung balikat mo? Yeah. Pero naging okay naman na? Opo, okay naman na po siya ngayon. O last na lang talaga, paano mo ikukumparang katrabaho si Angeli? Kasi kaibigan siya ni AJ Raval. Anong masasabi mo sa kanya? Actually po, wala naman pong comparison sa kanilang dalawa dahil parang unang-una po, parehas po kaming lahat na baguhan. Parehas silang dalawang baguhan. And yun nga po, kaibigan ko sila parehas. So, magaan sila katrabaho. Magaan, especially si Angeli dito. Sobrang vulnerable niya. Lahat tinatanggap niya, lahat ng pwede niya matutunan. And pati din naman si AJ, ganun din naman po si AJ. So, naglalag. Hindi bale. PM na lang siya. Thank you po, Tito. Thanks, Regine. Parang yung last movie mo, kissing scene ka with a guy also, di ba? And tapos, mas daring yung iba mong naging naunang pelikula. So, is this an easier film for you to make? Kasi hindi masyadong daring for you, or how will you describe it? Ito pong Mahjong Nights, siguro medyo nahirapan ako ng konting-konti lang dahil may mga natutunan po ako na bago, ganyan po. And bago kong na-discover sa sarili ko. So, yun, medyo naman po ako. Nagawa ko naman po ng maayos yung character ko po dito. So ano yung pinaka-daring na scene mo for this movie? Or pinakamahirap? Kasi I'm sure mas mahirap yung naging una mong mga pinakamahirap. Hello? Siguro po, sa may car scene, yan po. Hello po? Ayan. Yes. Narinig niyo po ako? Yes, I can hear you. Ayun po, siguro po yung medyo nahirapan po ako sa car scene po. Kasi yung car po kasi sobrang init, sobrang masikip, so limited lang po yung mga movement namin ng co-actors ko. Ayun po.
Ano ginawa mo sa car? Ano yung nangyari sa car scene? Na-sex scene ba kayo doon? Daring din po yan. Ayun po yung dapat nila abangan ko. Ginawa namin. Alright. Thanks, Sean. This is for Sean. I hope I'm coming in clear. This is your question, Sean. Since naudlot ang budding romance niyo ni AJ, how do you feel now that sweet-sweetan sila ni Aljur? Para sa akin po, I'm happy naman para sa kanilang dalawa, kung ano man yung status nilang dalawa. Yun po. Thank you. Thank you, Sean. Angeli agad. Angeli, anong feeling na lead star ka na? And of course, ano rin ang pakiramdam na ang binigay sa'yo ay sina Jay Manalo and Shandy Guzman? Kasi I heard, base dun sa nabasa ko, parang ang role ni Jay Manalo nagnanasa sa'yo. Parang ganon, di ba? Tapos boyfriend mo naman si Shan. So, yon, anong pakiramdam? Sobrang feel ko po na blessed dahil sa second movie ko, leading lady agad ako. And sobrang nakaka-flatter po na makasama ko si Sir Jay and si Sean sa movie. Lalong-lalo na po, off-cam, sobrang bait po talaga ni Sir Jay. And tinuturuan niya po ako sa mga ad-libs or anong i-act. And kapag hindi po ako marunong i-acting sa mga ibang mga scenes, siya po yung gumagabay sa akin at siya po yung nagko-cover sa akin. And kay Sean naman po, sobrang friendly po, lagi kaming magkasama and lagi kaming magkakulitan sa set. Okay, last question ko. Anong pinakamahirap na pinagawa sa'yo ni Direk Lo dito sa pelikula? For me po, wala naman po dahil si Direk Lo talagang tinuturuan niya kami at minimake sure niya na bago mag-taping, bago mag-shooting, minimake sure niya na guided kami at ready kami sa mga ginagawa namin. I mean, hindi ka nahirapan sa love scene with with Jay ba and Sian? Kinabahan po, pero nung nasa love scene na po kami sa shooting, sila po yung gumagabay sa akin at sila po yung nagli-lean on lang po ako sa kanila at cover up na po nila ako, and which is I'm very thankful po dahil sobrang babait nila. Ayan. Okay, thank you very much and good luck and congratulations that dita ka na agad sa second movie mo pala. Go to Bernard Santos of My Movie World. Hi po, Bernard. Hi. Sir Good afternoon po sa lahat. Hi, Regine. My first question is for Sean and kay Angeli. Nabanggit kanina ni Direk Lau na yung movie is about pandemic, parang close to reality sa nangyayari sa atin ngayon. Gaano kayo nakarelate personally sa character nyo? Or kung hindi man kayo nakarelate personally, ano yung ginawa nyong paghahanda para maging into character kayo for this film? Angeli? Ako na po mauna. Sobra, nung kwento po sa amin yung pinaka-punto na itong movie na to, talagang it's an eye-opener to everyone that will watch this. Talagang sobrang deep po ng meaning niya, hindi lang po siya tungkol sa erotic. Halo-halo pong, I think halo-halo po siya sa iisang movie. Merong nakakatawa, merong nakakaiyak, merong abuse, merong sexy, lahat po talaga sobrang naging marami po ako natutunan sa movie na to, kaya inaanyayahan ko po kayo na manood ng Mahjong Nights. It's not just Mahjong, it's about na mga nai-experience ng mga ibang tao. Kind of like a base on true to life, but wala po kaming binasehan na specific na tao dahil sa research po na ginawa nila Direk, nangyayari po ito sa mga ibang family, lalo na po ngayong pandemic. Well, nasabi na ni Angeli lahat. Dagdag ko na lang na parang itong Mahjong Nights parang hindi lang siya about, kundi pag pinanood din itong film na to, parang may ibang nangyayari. Kumbaga parang may mga hidden agenda pa lang nangyayari, hindi lang sa Mahjong Nights. And also, yung preparation namin dito, syempre ako personally, nag-cleanse muna ako. I mean, hinanda ko yung mental health ko yan.
pinaghandaan ko talaga. Well, naka-lock-in kami, so halos naka-focus lang talaga kami sa mga character namin. So, kahit bumalik kami ng hotel, parang in character pa rin talaga. Well, ewan ko, hindi ko alam kung iba sa mga ibang actors kung gano'n din sila. But, yeah, ayun po. Mental health po talaga para nakapag-focus. Thank you po. Okay. Sabi mo na you're still okay to do sexy roles now or mga a little daring. Pero saan naglagay ka ng limitation somehow from before na mga sexy roles mo dati? Siyempre, ngayon na you're a little older and more mature. So ano yung limitation na ginawa mo for yourself, for your career in playing sexy roles? Well, kung po pwede naman kasing yung iba, just na lang, wala na yung mga, pwede naman yung half naked, yung upper body na lang, yung mga ganun, tapos suggestion na lang yung ibang eksena. Well, sa ganung part na siguro naman yung nire-request ko lang. Pero pag nakapag-gym na ako, baka may mga pagmalaki na ako nakatawang kulit, baka pa pwede. Hanggang doon lang naman ako eh. Kahit naman ng mga design, kahit naman ng mga unang ginawa ko. Hindi naman talaga ako yung totally naging daring. So wala nang how until saan yung daring, gaano ka daring ka lalabas this time? Wala nang bold. Nothing. Tignan natin kung saan mabuti yung kung meron darating pa tayo in the future na mga project at kung sa kakabuti naman ng movie, sa akin naman basta tingin talaga ng Pero hanggat maaari, ako naman kaya pa naman kasing i-adjust yung sarili ko. Depende kung ano yung hihingi ng eksena. Pero dapat bago ma-umpisa yung project, masabi na kagad sa akin kung ano yung dapat gawin. Kasi hindi na ako nung sabi ko kanina, mas nabanggit mo na rin kanina, matured na. So, siguro, bigay na natin sa mga sumisipon yan. Bigyan na natin sa kanila yung titulo na yan. Okay. Lalo na siya kay Sean. Yan, dahil si Sean, ang daming yan, may theory yan. Yung ginawa niya, hindi ko kaya. Alright, thanks. Ayan. Alright, thank you. Jay. My second question is for Direk Lau. Direk, kasi you've known as one of the filmmaker na talagang hindi ganun kadalas gumawa ng movie, pero kapag gumawa talagang merong meaning or talagang merong sinasabi yung pelikula or something na very creative, something different, ano. For this particular film na Mahjong Nights, how did you come up for the preparation or for the making of this film? Paano po kayo paano yung creative process nyo for this film? Ako kasi filmmaker, lakas ko, isa sa mga talent na binigay sa akin siguro ay pagiging observant, no? And also yung creative process ko ay hindi ako tumitigil kahit na ng research, hindi ako tumitigil ng pagtatanong at pag-uusisa. And isa sa mga na-discover ko dito while doing ay yung pag-change mo ng isang narrative. Because like sinabi ko kanina, kami as filmmaker ay may boses, no? So, since na meron tayong power nito na yung boses na binigay sa atin, in-empower tayo ng Viva na gumawa ng ganitong klaseng movie, might as well do it na tama, no? Because it's like making love na hindi nabubuntis. So for me as a filmmaker, as an artist, and as pagiging tao, yung tama lang, no? So because we have the power to engage sa mga ganitong klaseng bagay, na ikikwento natin yung mga
nangangailangan. Which in my part, sa maliit na bagay na given sa akin na magkaroon ng pelikula, ng ganitong klaseng pelikula, bibigay ko yung share ko. Na gusto ko lang tinatama. Maliit lang na, maliit lang na, ang tawag dito, contribution. Alright. Thank you Yun po. po yung process ko as a filmmaker. Okay, thank you po and good luck to your film. Thanks, Thank you, Reggie. sir. Thank you. Thank you, Bernard. So, Nerissa, syempre napanood namin yung Nerissa. This time naman, he has Mahjong Nights. Why Mahjong Nights? Well, Mahjong Nights, una-una, we set this concept sa Viva and they liked the script. So, but actually, to be honest, wala naman ako hope na magawa yung film. So this was done by a good friend of mine, Ron Bryant, yung screenplay. So, to be honest, nagulat ako na binigyan nila ng green light yung project. So, ayun, so before ako nabigyan ng chance to do this, nagkaroon ako ng well, in a way, discovery, no? So, because sa una, yung script mismo ng Mahjong Nights, medyo naka-cater talaga sa erotic. At syempre, yun ang pelikula. So, well, nang ginawa na namin, nagkaroon ako ng realization na because me as a filmmaker, may boses tayo na ma-share sa ano natin sa audience na kung anong klaseng movie ang ipapakita natin. So buti na lang I had a epiphany na binago ng konti ang pelikula. So I guess based sa ginawa namin sa pelikulang to, happy naman ako na lumabas yung vision namin, which is na ipakita mainly yung advocacy namin, me as a filmmaker, na ipakita ang kwento ng mga kababaihan na nakapiit during pandemic. So that's why we are really excited for this film because hindi lang to erotic, kundi may something din na sinasabi at message para sa mga perpetrator.